Magandang umaga mga kaibigan. Muli tayo nagbabalik sa ating backyard. At ito po yung ating mga IG, kulako. Yung ating hen, si Esmeralda, yung ating Ru, si Jaburin, at ito si Criselda. Yan, ito po yung ating tayo na kinuha kay Sir Jess sa Davao. Ang laki na po nila. Sila po ay magto 2 months pa lang itong ating stag. Sa May 17 siya pinanganak, so July 17. Ito naman sa July 19, ito sa July 22. Magto 2 months. Napakalaki po nila na napadagdag sa kanila simula nung dumating sila dito. Nung dumating po sila dito, hindi sila makainom at saka makakain pag dito nakasabit yung ating feeder. Yan, ito po pag nandito hindi po sila makakain. Pero ngayon po tingnan nyo po, lampas na yung ulo nila sa dito. Kaya masasabi kong malaki na po yung inilaki nila at ayos po yung ating feeding program. At ngayon mo po yan, for the first time po sa loob ng halos 1 linggo, ngayon lang po gumanda sikat ng araw, kaya pinalabas po natin si Napipay. Dahil sanay po silang nakakulong doon. Kaso inalis po natin sila at kinulong po natin sila dito sa ating magandang kulungan dahil nga po laging umuulan, malakas ang hangin, baka magkasakit sila. Kaya yan po ngayon, pinalabas natin sila at pinakakain natin sila ng damo dahil dito po ay overgrown na yung damo. Taas na, mas mataas pa sa kanila yung mga damo. Kaya dyan muna sila makapag-range at makapangain ng sariwang damo. At yun naman guys, bale today is 3rd day na ng ating abo treatment doon sa ating mga Brahma na nagkaroon po ng kuto. At nung first day po, madami po talaga. Kahapon po halos bumaba agad sa halos 70 to 80% ang nawala sa kanila. Tapos ngayon po check po uli natin kung meron pa sila. Kukuha tayo ng isa, itong ating isang malaki. At nakita ko po yung kahapon nung napaliguan po natin sila ng abo nung first day, ay halos bumalik po yung gana nila sa pagkain at yung kanilang nawalang timbang na halos 100 to 200 grams ay agad po nilang naibalik at nadagdagan po. Kaya itong ating row, sumipag uli silang pagkain, hindi na po sila laging yan tamlayin at bumalik na po yung kulay ng kanilang palong. Ayan po, kung mapapansin nyo, pula na po uli yung kanyang palong, tsaka hindi na po siya laging nakaupo. Ayan. Hindi na rin po sila masyadong aayos ng kanilang feathers. Hindi na po sila masyadong nangangat kaya masasabi ko pong ayos po yung ating treatment. At ngayon po ay titingnan po ulit natin ang kanilang mga pakpak, buntot kung meron pa po, at paliliguan po ulit natin sila. Ito guys, kung makikita nyo, yan, halos wala na tayong nakikitang kuto. Ito makikita nyo sa likod niya, mayroon pa din mga mga abo. Ayan. So sa likod niya, sa may puwet, sa may buntot, may residue pa rin ng ng abo. At yun po yung nagsusuffocate sa mga parasites. Ayan. Ito po kahapon, itong bandang pakpak, meron pa din po ito kahapon. Iniliguan ko po ulit sila kahapon ng hapon, iba pa ng umaga. Ayan. Pero ngayon po halos wala na po sila masyadong halos 90% na nawala sa kanya na kuto. Ayan, dito sa ilalim dati kahapon meron pa din ako nakikita dito.
Pero ngayon wala na. So meaning ay effective po yung ating pagpapaligo. Ito po, kung makikita nyo, meron pa rin po mga abo-abo dito. Yan pagka inaano, may lumalabas pa rin po. Maganda pong bagay dahil hindi po mabubuhay dyan yung mga parasites. Nasusuffocate sila. Yan. So yun po mga kaibigan, pinaliguan po uli natin ng abo yung ating dalawang yun, nakakulong yung ating 4 months mahigit. Kulong po natin sila dyan at nilinis po natin ng ayos at ang kanilang kulungan. Ibabakante muna po natin itong dalawang pitak na to sa loob ng mga 1 linggo siguro or 10 days dahil sa nabasa ko hindi po nakakasurvive yung mga kuto, mga lice, mga mites ng hindi sa katawan ng ating mga manok sa loob ng 1 or 2 weeks. Namamatay po sila pag hindi po sila nakakapit sa manok na pinagkukunan nila ng pagkain. Automatic mamamatay sila. Tapos yung mga itlog nila hindi din makakasurvive pagka napisa at wala din sa katawan ng ating mga alagang manok. So mamaya naman pa ito naman uling dalawang to at saka yung dalawa pa natin na natitira doon sa likod, masasabi ko po na effective po talaga yung ating dust bath na abo. Correction lang po, abo po yun, hindi po apog. Kaso nga lang po, ito po ay ginagawa ko lang dahil may time po ako at wala po tayong masama po ang panahon natin ngayon kaya hindi po tayo makapagpaligo. Okay po sana, mas madali po sana kung mapapaliguan natin yung ating manok, mabababad natin sa shampoo ng manok tapos saka natin lalagyan ng abo para kapit na kapit yung abo sa kanilang pakpak. Kaso hindi po tayo makapagpaligo, masama po ang panahon kaya magtitiis po tayo sa ganyang style. At inuulit ko po, hindi po siya one time na paligo. Titingnan nyo po kung maaalis na po yung kanilang kuto sa ilang araw. Ako po patatlong araw na po ngayon at nasa minimum na po 20% na lang siguro po yung kanilang kuto. At titingnan ko pa rin po bukas kung meron pa rin po, uulitin po uli natin sa ika-5 araw. Kung meron pa rin po, ulitin po uli natin hanggang sa matagtag po lahat talaga. Hindi po yun katulad nung paligo sa shampoo na ibababad katulad ng mga washout na natatanggal po agad. Ito po ay talagang pagbibigyan nyo ng oras, mahaba po talaga dapat ang inyong pasensya. At inulit ko po, yan po ay okay lang sa mga maliliit ang bilang ng alaga. Katulad ko, ganito lang, 6 lang naman yung may kuto ko, tapos yung iba naman native, yung iba naman wala. Bilang ko lang po yung ating mga ganyan, yung ating mga produce. Hindi po yan advisable doon sa malalaking farm na hundreds, thousands ang manok. Ito pong akin naman ay wala pang 10 yung ating mga produce na Brahmang rooster. Bali 6 lang sila. Yung dalawa naman wala, bali 8. Yung ating namang mga breeder wala rin. Tapos yung iba nating breed ng manok wala naman. Kaya ginagawa ko po yan. Kung hindi po, kung lahat naman po sila ay mapipilitan po tayo ng sa wash out ng papaligo or any shampoo na pakalis ng parasites. Pero masasabi ko po na talagang effective po siya at natural. Wala pong side effect yan sa manok. Hindi naman po yan malalason dahil ayan po ay galing sa mga sinunog lang na kahoy. Wala po siyang chemical. Kaya kahit araw-arawin nyo wala pong problema. Hindi po magkakasipon ng ating mga alaga dahil hindi naman sila nababasa. Kaya napakaganda pong paraan kung may oras kayo at panahon. So yan muna po. Makikita nyo ang ganda ng init ng araw. Hindi ko lang po alam kung magpapalit ulit mamaya panahon, pero susulitin po natin yan.
Maraming salamat po mga kaibigan at see you next time.